Kasi nga, ang dali mag-komentaryo, di ba? Hmm. Ay, karamihan sa mga nagko-komentaryo, puro bobo. At parang Wow, ah! Parang siya bobo ako. Talaga lang, coming from you. Hello sa inyo mga stories. Welcome back sa naman video reactions tayo dito sa mga stories. Mga stories, bago tayo magsimula. Gusto ko lang sabihin na itong topic na to medyo mabigat at napaka-interesting ito. Kasi hindi ito yung typical na chismis ang usapan ng pagpo-post sa internet, sa social media. Ito ay tungkol sa press freedom, censorship, at yung karapatan ng natin lahat na malaman kung ano yung totoo. Okay? So, ayun, bago tayo mag-react, bago tayo mag-judge, bago tayo mag-comment kung ano-ano, pakinggan muna natin. Okay? Basahin muna natin. Panoorin muna natin. At saka tayo mag-isip. Diba? Yun tayo doon, At isa pa, reminder lang, lahat ng mga sasabihin ko dito is yung opinion ko. Hindi ko sinasabi tama ako o mali kayo. Walang ganun, okay? Comment tayo ito at open tayo sa discussion. Kaya mga ka-stories, let's panoorin natin and let's proceed on this topic. Let's go. Ngayon, mga stories, nakapag-post itong yung Philippine Television Archive sa Facebook. Basahin natin ng buo. Walang interruption. Diba? Ready? Ito na. Recently, itong controversial, itong May 23, 2026, recently lang ito. Episode ito ng Y-Speak 2.0 featuring journalist Christian Esguerra has been recorded and properly archived by one of our archive coordinators, DRPS at saka PHCA. Okay. The episode which was taken down, it's now available on our Internet Archive page for public viewing. Tsaka may yung link yan nasa description, kung gusto nyo panoorin, yun, and then yun. At saka comment section, may dalawang nota pala ko, sa comments. Sabi na dito, I think Father Kaluwag's decision is right. It is not actually the core mandate of Caritas, but the show must go on. But with a different production team who are more bold and brave like Christian Esguerra's company. Isa naman sabi niya. Father Kalawag has the answer regarding the episode 3 removal on online platform and episode 4 not to be aired on all TV. So, okay, yan yung ang post, yan yung mga comments, Yan, panoorin natin yung video, So, currently, in-stack ko lang naman yung video at ilalagay ko sa local. Panoorin natin yan. So, again, wala siya sa YouTube na tinake down yan o na private na yung video. Kaya, ayan, panoorin natin. Panoorin natin yung full version nito sa Y-Speak. Let's go. Medyo, isa. This is where the conversation evolves. Y-Speak 2.0, a civic education movement for today's generation. Meron kasing debate at saka Yes, hello Pilipinas, hello Waikada. Nandito tayo ngayon sa Magna Alawan Teachers College. Okay, so ayan, so yung intro nila, ganda ng intro may this way conversation evolves. Yung talagang yung civic education yan, yung Y-Speak nito. Civic education movement by today's generation. Parang ang linis ng presentation, Parang para sa kabataan talaga, civic education movement.
Meaning, hindi ito lang entertainment na may purpose talaga. I think it's time to get things started. Amayan River kaya, why kada? Have you ever shared something online that made your thought? Okay, so bago tayo first time na pala si Robbie Jaworski, hindi yung basketball player, ibang Robbie to. Kasama nila, no? Maganda yung Camry. Tsaka, ito, yung debate, maganda to. At tsaka, interesting yung dito eh. Kasi maganda yung debate dito. At hindi yung parang katulad yung napanood ko kanina, puro adominem. Pangit yun at toxic yun. Dadaan mo pala, Pilipino tayo. Kasi Pilipino tayo, ganito. Umay na ako sa ganyan. Ay, nako. Pilipino tayo, pero mo idadaan sa ganyan. Hindi swak ng argumento mo dyan mo ko. The Philippines criminalize the spread of misinformation online. Real conversations, real people. Later on our wise people, we'll be asking the question. To be honest, hindi ako observer lang ako. Pero yung mga debate na yung mga debate, sasali ako sa dun. Mahina ako dun. Sorry, pero minsan part of the... We are at our debate segment, Why or Why Not? Where we talk about relevant issues. And disagreement is kind of the whole point, no? Discourse. Okay, so, ang claims kasi dito is should spreading false information online to be crime of the Philippines. Grabe, ang ganda ng claims dito. So, ngayon, hindi siya basta-basta yung mga debaters, no? Kasi siyang may accredited ng National Commission, ganito lang eh. Hindi siya pipicture. Okay. Luis Valenzuela, BS Business Administration with a major in marketing management. So, tama naman, wala naman tayong dedicated na batas para dun eh. Naalala ko, yun. Tama, ako din sa naalala ko yung pandemic, ang dami-daming fake news tungkol sa mga vaccines. Sa gamot, kung ano pa, nakikita ko sa mga newsfeed dun eh, no? At saka mga troll farms sa elections, grabe, totoo eh. Talagang totoo yun eh. So, and now naman, let's hear for the first member of Team Why Not. Go, Miguel. Your timer starts now. Unang-una sa lahat, isa lang naman tayo ng pinanghuhugutan. Gusto natin na may managot for spreading false information. But the thing is, we need to distinguish between the two forms of false information. First is misinformation, which is the very rampant form of disinformation. No? Ito yung ignorante, yung mga nagsasabi nito. Samantalang sa disinformation naman, ito yung deliberate or sadya. Ito yung mapanakit. Ngayon, hindi kasi sapat na i-criminalize siya. Kasi it gives a sort of pangil doon sa solusyon, pero hindi ito sapat. Wala itong lalim. Unang-una sa lahat, instead of criminalization, we need to tackle two more things. First is the low digital literacy rate of the Philippines. Bakit pa tayo vulnerable? Ayun yung dapat nating unahin instead of thinking about the punishment, the offenses. And second, nasasakal yung press freedom ng ating mga mamamayan. The same people na gusto nating protektahan, sila yung hindi nakakatanggap ng tama. Alright. Tama din. Kasi yung i-criminalize mo na hindi naman alam hindi alam ng tao kung ano yung totoo at hindi. Ano yung nangyayari. Diba? Mag-iingat lang sila sa pagsasalita pero hindi naman sila natutunang disarm. Diba? And disarm pala. Sorry. Alright, so imagine a world where people can properly recognize right from wrong. Ano na lang ang nangyayari sa ating ekonomiya, kalayaan, at demokrasya kung ang mga impormasyon at kaalaman na dapat sana ay makakapagpalaya ay hino-hold back sa ating netizens. Okay, Team Y, you have mentioned that you need specific laws, but what? Talagang, both point, talagang yung, tsaka yung sabi niya, photo, no? Kasi sino ba naman victims in disinformation? Ang mga mahirap walang access sa proper education, tsaka digital literacy. Pero ang grabe ko, My side po is why. I chose this specifically because both sides actually, maganda po yung points nila. But the thing with the affirmative side is disinformation should be criminalized. Because the thing is, magkaiba po kasi yung misinformation. And Thank you for your sentiments. Let's bring it back over to Elijah and Ron. Open floor is live. 5 minutes on the clock. And if you want to talk, just raise your hand, get recognized, and then share your points. Sumagot kayo, mag-rebut. Are you guys ready? Timer starts now.
now. Alright, so they have mentioned na we are not ready for it. But if we're going to look at the reality, when are we ever going to be ready? If not now, then when? Ladies and gentlemen, everything is more susceptible to manipulation if we do not push for this proposition. Mas madali po manipula kung wala po tayong regulation. Mas Ito pa. I agree, but that's why we are imposing to have a proper mechanism in terms of law. okay. Effect niya in real life Yung situation kinalaman is niya. actually very, very heavy. So that's why people Dami need nga to be held naputol. accountable in the maximum level. So parang nagiging anti-poor pa rin naman yung law natin if that's gonna be the case. Eh yun nga, sabi nga, sino victims yung na misinformation. Yun nga, mahirap, di ba? Walang access sa proper education dito. Kundi Right. pagbutihin ang mga nandiyan. Ang question dito, sino ba ang may pangit? Who controls the truth? Ang mga nasa kapangyarihan. This law, if we are going to criminalize spreading false information online, it will be very much anti-poor. Bumalik sa history, ira sa China daw, para sa ganyang law. Pero ano nangyari? Chilimikat. Hindi nagsalita ng tao dahil sa takot. Grabe yung debate. May ang daming, yan yung gusto kong mangyari. Parang debate talagang may points, ang ganda ng argument sila. Walang tapon doon. Okay? Wala masabi sa, hindi ko mabara eh. Kasi, may points naman eh. May punto naman sinabi nila. At may valid naman. Ngayon, mamaya, near ko muna to. So, yun. Talagang, iba yung intense talaga. Captain, jump talaga eh. We are ever going to wear, literally. At saka yung sinabi anti-poor, sino ba yung mga victim misinformation? Mahirap na walang access. Grabe. Tapos yung about sa criminalization, kulang agad. Pwede fine lang. Ang importante, accountability, di ba? Marami kasi na may mga iningipin din. Let's say yung, let's say sa LTO. Talagang kung ano yung nababiral talagang popost agad, i-suspend din agad without parang without kasi nandun eh. Ano masabi ko? Kasi talaga Our guest this week is a political journalist with over 25 years of experience across all media platforms. He began his career as a reporter for the Philippine Daily Inquirer and the former ABS-CBN ANC reporter and anchor and award-winning reporter. Grabe, bigatin. Isa rin siyang professor from University of Santo Tomas at pioneer ng independent digital journalism. He is the host and producer of his hard-hitting YouTube channel, Facts First, with over 600,000 subscribers. There will be no holding back, so let's all welcome Mr. Christian Esguerra. Good evening. Very happy to be here. Thank you. Huwag na natin patagalin. I-hot seat na natin si Sir Christian. Alam naman natin na mahirap maging journalist dito sa bansa natin with widespread disinformation and censorship. And especially for the good ones like you na straightforward talaga, nagde-deliver ng hard-hitting news. So during the ABS-CBN shutdown, research namin that you lost your job a week before your son was born. wait lang, bago tayo sa topic na shutdown. So, 25 years of experience siya po niya, ABS-CBN reporter and anchor, o talagang host and Fox First sa YouTube, no? Na may 600,000 subscribers. Professor sa UST. Ito na yung tanong niyo about sa ABS-CBN shutdown. So what was running through your head when all that happened? Of course, it was a piece of bad news for me, but at the same time, I took that as a challenge. Kasi I didn't want myself to be fed to the trolls, yung mga DDS trolls at that time. Because they were using my firing as an excuse or reason na tama sila, ako yung mali. And the fact that my wife was pregnant or heavily pregnant at that time, that was more of a happy distraction for me. Between my firing and the actual airing ng YouTube channel ko, I was strategizing. While my wife was in labor, actually nagsasearch ako on YouTube how to put up a live broadcast in lighting, best equipment to use, para gumawa ng cardian and all. Habang naglilabor si Mrs. Multitasking. So I took that as a challenge. Sabi ko, hindi ako magpapatalo because one thing I realized at that time, I didn't want to lose my voice because it was very close to the elections. And alam natin lahat na that was the most consequential Philippine elections post-EDSA, 1986. Based on surveys, pabalik yung anak ng dating diktador na sinipa natin. Imagine that. Ano po yung mga
Okay, no? Talagang, yung isa ng isang linggo bago pinanganak, ipanganak ang anak niya, nawalan siya ng trabaho, pero hindi siya sumuko, no? Nag-strategize siya, no, habang nagle-labor yung asawa niya. Multitasking ika nga, no? Mga stories, no? At saka sabi niya, hindi siya magpapatalo, hindi gusto mawala ng boses niya, no? Bago ang election. Ano just na hinarap nyo when you started over with your own podcast and your own media content channel? At first, I was surprised. No? I had to struggle again to explain my reason for being at saka yung legitimacy. Kasi nung time hindi ng mga trolls sinasabi sa akin, puti nga sa'yo, talagang gago ka. No? I've heard the worst words on social media. Kasi I was a very vocal critic of the Dutertes, the Marcoses. Hindi naman dahil personal yung galit ko or galit even, no? Because I was talking about values and the things that I saw were not good in our society. So, ang struggle nun, I had to reintroduce myself. Kasi sinabi sa akin na ng mga tao, vlogger ka na lang Kita mo, nagpa-podcast ka na lang kasi nawala ka ng trabaho. So sa akin, I had to show them, I had to prove that there's a niche on social media for something serious. Because this is important in our public discourse. Kailangan may patunayan. And again, I didn't want to lose my voice before the elections. Yun ang pinakamasakit sa akin. When I lost my job with ABS-CBN, para ako nabusalan. So throughout your journey po, Sir Chris, Grabe, no? Talaga, grabing, very never new trust. Alam mo, grabe yung trust nila, no? Yung parang, kahit mawalan ka ng trabaho, tapos gaganyan-ganyan ka. And nangyari yan, yung sa bigyan kita ng example, yung kay Bungo. Tinapik niya about kay Lenny Robredo. Ang dami na, na-troll fans. Kahit pinapalagan yung parang pinapalagan niya yung nagbobo ka ba? Yung ganito ganyan. Yung sinasabi ni Bungoy sa mga trolls. Hanggang sa nagkaroon binacklash siya ng mga trolls. Ang dami. I have also seen interviews in the past where political figures or those people that you interview try to take control of the interview itself and the narrative. How do you control mo that balance na sinisigurado mo po na kaya mong itigil po yung sinasabi po nila? Ang interview sa akin, dapat in control lagi yung interviewer. Hindi pwedeng magko-control yung, let's say, the politician you are interviewing. One very concrete interview I had when I was still with the ANC, the interview ko with Chavit Singson, siya nagbigay ng opening. He was spewing fake information, one after the other. He was actually at that time defending the leading candidate, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So I was fact-checking him every step of the way. I was actually enjoying it. Kasi pag pinabayaan mo na magsinungaling, imagine mo, nanonood doon. Hanggang ngayon mapapanood na rin, maniniwala sila. Ganun, Tess. Yung interview na ni Chavit Singson sa ANC, sabi niya siya yung nagbigay ng opening. He was, spewing fake information and one after the another. So I was, diba? Yung sinabi niya na nagpa-fact check siya. Pina-fact check daw siya. Every step of the way. Tapos, na-enjoy naman niya. Ito yung uri ng journalist na kailangan natin. Ito yung, hindi yung pabebe, hindi yung pasip. Yung talagang kakalabalin mo yung kasinungalingan kahit sino pa yung nasa hawak mo. Salvador Panelo, mga garapan yan in terms of massaging the message, diba? Paano po ba natin ma-differentiate ang isang tunay na journalist, isang vlogger, isang celebrity journalist? Ano pong tingin niyo doon? First, you have to focus on who is actually practicing the discipline of journalism. And chief of that is yung discipline of verification. Lahat naman tayo content creators technically, di ba? Kailangan internet connection, isang smartphone, at saka isang pader. Pwede ka na mag-hi guys, di ba? Tapos pwede maraming manood because of your authenticity. Pwede maraming maniwala sa'yo. But you have to distinguish between believability and credibility. Hindi lahat ng pinapaniwalaan natin sa social media pero credibility. Credibility is something that you build over time because of your body of work, because of your consistency. So how to differentiate between bloggers and journalists? You look at the information that they are producing. How did they arrive at that particular conclusion? Did they value verification? Meron ba silang respeto sa mga sources? Kasi nga, ang dali mag-komentaryo, di ba? Ay karamihan sa mga nagko-komentaryo, puro bobo. At karamihan, Parang siya bobo ako. Talaga lang, coming from you. Grabe. Masamang tao. Sir Christian, as a professor naman po, ano po ang pwede niyo pong ibahagi sa mga waikada po natin ngayon in terms of journalism ethics at what is the most important
aspect of this for future practitioners. Una-una, seryosohin yung pag-aaral ninyo. Sinasabi sa atin ng parents natin yan, pero you wouldn't realize it until it becomes an actual challenge for you. Diba? Seryosohin yung mga tinuturo ng mga teachers, but you also have to be critical. Because in some cases, or in many cases, what the teachers are telling you are not exactly the right thing. Kasi minsan politically motivated yung ibang mga teachers, unfortunately. Pero sa akin lang, you have to know your values. Ano ba yung mga values na dapat pinapangalagaan nyo, diba? For instance, if you value truth, hindi dapat relative yan. Kunwari, i-apply mo lang yung value ng truth-seeking doon sa mga taong gusto mo o hindi mo gusto. Kasi facts walang kulay supposedly, di ba? Kunwari, miski ayaw mo kay Jason sa, di ba, na inaresto yan recently, ang problema available eh. Marami sa atin tuwan-tuwa, not available, hayop ka, pulong ka ngayon. Ang problema, kinore ka eh. Because that particular offense is available. Available naman talaga yung yung sa mga ganyan dapat tinasa yung 7 level. Available naman yun. Ang hindi siya available yung mga, human trafficking, yun talaga, hindi available yun. Pagka kung unjust vexation lang yan, available naman talaga. Okay? Pero masama yung ginawa niya, di ba? Nagpakalat ng fake medical records about the president. At least that was the allegation. And I think that was part of a much bigger propaganda against the Marcos administration. Baka sabihin nyo, binabanatan mo si Marcos dati ngayon, pinagtatanggol mo. No, I'm not defending him. I'm defending the fact that facts are twisted against him. Kung si Duterte man yung nakaupo ngayon, huwag naman sana, at meron ganung basurang information. Kaya pala nung tinanggal na yun. Kaya pala tinake down. Kaya pala. That also needs to be fact-checked. Kasi walang kulay yan. Nasigtapusin ka sa tao eh. I read something about neutral journalism being in a political position in itself. So, is that even neutral, Sir Christian? Like, what do you think about that? Isang misnomer yan eh. Sa mga hindi familiar sa work ng journalism. Journalism is never neutral. How can you be neutral in the face of, let's say, oppression? Kunwari nakita ko, balik na rin natin, nandito yung mami niya na. Segue lang, nadidistract ako kasi panahon ni mama eh. Nung 90s. Kamukha mo. Anyway, nasa na ba ako? Sabi ko, neutral journalism. Kunwari nakita ko, ginugulpi mo siya. Wala siyang kalaban-laban. Duguan na siya. How can I exercise neutral journalism? Sabi ko, meron akong nakitang away, merong suntukan. But in fact, you're the clear aggressor. Wala siyang ginagawa sa'yo. Wala sila na nakawan mo siya. So sinabi niya na journalism is never neutral. Sabi niya, paano ka magiging neutral kung nakikita mong ginugol ka ng isang tao? Paano ka magiging neutral kung ang gobyerno pinapatay ng sarili nitong mga ngayon? Kung gumitna ka, that favors the oppressor. Wow, mga stories ito yung linya na bumigat sa akin. No? Kasi totoo yan, pag tahimik ka, pag gumitna ka, panig ka lang sa nangaapi. Yan ang realidad dito. Sobrang nakaka-inspire at ka-respeto yung ganyang mindset. Sana yung mga Kaya pala yung naalala ko yung mga mga panig, yung lahat ng mga, let's say sa mga, minsan talaga pumapanig sila sa, minsan bias sila eh. Ayaw nila na parang neutral. Kung sila bias sila na, anti-Norman Mangusin. Nilalagay ng mga, ni-expose niya, ganito, ganyan. Just like that, di ba? Ni-expose yung mga fake information, ganyan. Na yung mga nilalabas yun ni Norman Mangusin. Sinabi daw, humanitarian daw ko, ganito. Yan, parang dinidebunk na itong mga anti-airplane. Diba? Tapos ngayon, ito, yung mga commentators, dinidebunk yan. Hindi naman totoo yung sinasabi mo. Ganito. Yan yung, kaya meron publication na naging bias siya. As anti-ethnic. Magkaroon din ng ganyang mindset, lalo 2 years na lang, mag-election na naman, guys. Sana may napulot tayo kay Sir Christian. But before we end this interview, Sir Christian, meron kaming short game for you. This is Why Speak Your Mind. Isa itong word association game, Sir Christian. Magpapakita kami ng photo of a personality at kailangan mo nang sabihan ng unang salita. Kahit one word lang po that comes to your mind when you see them. So ready? Guzman Jesus Crispin Remulla.
Yes, one word. Or baka meron pa. Lang yan. Dami ko naisip tungkol sa kanya. Something to do with character arc. Character arc. Nasaan na po siya sa character arc na yan? Medyo papunta na siya sa good side. Okay, next one. PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Madaldal. Fair naman, kailangan kasama sa trabaho niya. Next, former Senator Sonny Trillanes. Matapang. Tapang, that's true. I agree with that. Next, Senator Rodante Marcoleta. Senador. Okay. Alright, next. Mayor Vico Soto. Promising. Talo pa si yan. Oh, kaya palakpakan yung mga wekada natin. Oh. Next, Promising. Senator Risa Conteverde. Sen Risa. Next, Senator Bato de la Rosa. Pwede bang ipaliwanag ko ng konti? Sige po. Bakit at paano naging senador to? Nagtatago eh. PCG Officer J. Tariela. Consistent. Alright, next, Senator Robin Padilla. Bakit at paano naging senador? Yan ang tanong sa akin. Yan yung walang gusto mo. And last but not the least, definitely, VP Sara Duterte. No pressure naman to. Evil. So, Alright, ginawa ko na bakit nakapit Incredibly interesting. Thank you so much for being such a good sport. Kasi post ko muna. Mga stories na alam nyo ba kung gaano katapang yung ganyan sabi sa national broadcast, no? Alam nyo ba kung gaano ka-risky nun? Even ako, medyo kinakabahan ako, paano kaya ito itatuloy dito sa, mag-iibilang komentary. No? Alam mo naman kanina, sinabi, mga komentary, mga bobo. Komentary pa naman ako. Sabi ko, coming from you. Pero yan yung napaka-risky na, no? Pero yung ginawa niya, kasi yun ang totoo para sa kanya. Just a real person. Diba? Kumbaga, unfiltered kasi siya eh. Kaya yan, naiintindihan ko naman yan, diba? Totoo sa at yan yung pinapaliwalaan niya. Natin sinasabi niya, hindi ko sinasabi yun. Pero yung tapang na sasabihin na nasa isip mo, knowing na may death threats ka, knowing na may troll na aatakihin ka, malaking respect yun. Let's proceed yung sa Q&A sa audience. Given the fact na yung mga professional journalists po, syempre, di ba, may pros and cons po for being brave like you po. So, nakaka-inspire po kayo. Paano nyo po napapanatili yung seguridad nyo po as a isang tao po na, di ba po, may mga journalist po na parang pinapatay, gano'n. So, hindi po ba kayo natatreten po? Minsan po, di ba, may mga nagtatreten sa mga social media accounts and yung mental health nyo po. Sa akin kasi pag gusto kong patayin, papatayin ka. Para mapatay ka. Because I have existing death threats ngayon sa social media. May mga nagpapadala. Some of them I take seriously. Some of them I ignore. Of course, I have to be familiar with how I move, no? Medyo ibahin mo ng konti yung routine mo. I pray a lot. Not just for my safety, but for the safety of my family. Kasi malaking bagay talaga yung pagdarasal. Pag disconnected ka sa Diyos, akala mo kaya mo na eh. Pero hindi pala eh. Prayers, they're really very important. At Sir Christian, lahat po kami nagdadasal din para sa iyo. Parang yung tono mo. Nabahan ako na sasabi niya. I think it's time para sa susunod na tanong. I'm Rochelle Pacho po from PUP Santa Rosa. As a journalist po, ano pong take mo sa mga kapwa mo po journalist na nagbubulag-bulagan po sa mga social issues? Ganda ng tanong Good question yun. Pero sa akin, that's a contradiction in terms. You cannot be a journalist kung nagbubulag-bulagan sa social issues because that's a given, di ba? Siguro, gusto mo rin tanong yung mga duwag o yung tahimik, play safe. Opo. Sa akin naman, I don't take it against them kung duwag, no? Kasi talagang nakakatakot yung profession in many respects. Pero a big part of this has to do with our culture. So, may medyo timid yung culture natin sa Pilipinas. Masyado tayong mahiyain. We really want to impress people. We always want to look nice. Pero nagsasaksakan tayo sa likod. Diba? Yan ang problema sa kultura natin. Minsan nadadala natin yan sa journalism. Takot tayong mag-corner ng mga sources natin because we fear there might be a backlash. Pero kasi, yung profession na ito, this is not really for the faint-hearted eh. And malaking bagay kasi yung 6 years of Duterte para mas takutin yung mga newsrooms natin eh. Hindi ko ito original quote, no? May mga nagsabi na nito, the worst form of censorship is self-censorship. Hindi mo na kailangan sabihan. That's what happened to many of our newsrooms during those 6 years. We're recovering now, pero I don't know how long we can recover. Thank you so much, Christian.
So, just bago tayo, post ko muna, no? Kasi may to sa kanya about sa, yung sinabi niya, yung gusto kong, may pag gusto kong patay, gusto kong patayin, papatayin ka meron akong existing death no? Pero nagdadasal siya. Iniba niya yung routine niya. Sabi niya, pag disconnected ka sa Diyos, akala mo, kaya mo na. Pero hindi pala. Okay? So, at dito sa may yung, message siya sa kabataan, kung bumoto kayo sa mali sa basura ng, 2028. Yun yung epekto niyan. Hindi long for the next 6 years. Epekto niyan for generations to come. Ako, Sir Christian, hindi po ba audience, pero may tanong po. For younger upcoming journalists, ano yung mga bibigyan niyo pong mga advice or guidance po sa kanila? Especially now, we live in an age full of censorship and filtered news. Sabi ko sa mga estudyante, it's always a mix of character and competence. Character and competence, ha? Pag incompetence kasi, mga senador yung tinutukoy natin doon eh. So, you have to have a strong character. Dapat alam mo yung mindset mo na tama. Alam mo yung issues na dapat tinututukan mo. Pero at the same time, you have to be competent and that means respecting your craft. Hindi pwede puro ka tapang, puro ka pabibo, pero hindi mo magbalita. Hindi mo alam pa paano maghanap ng balita, magsalita ng informasyon, at gumawa ng mga konklusyon na base sa facts. So it's always a mix of competence and character. Thank you so much again, Mr. Christian Isguera. Baka po may message kayo sa ating Waikada, sa lahat ng kabataan na nanonood ngayon sa kanilang bahay. Well, maraming salamat for a program like this. No? Maganda na-revive niyo yung Y-Speak. And sinasabi na pag-asa ay kabataan, it's no joke. Importante na alamin niyo kung ano yung role niyo sa isang society. Dapat alam niyo yung civic duty ninyo. Seryosohin niyo yung pag-aaral, alamin niyo pa paano tumatakbo yung gobyerno para maintindihan niyo kung paano rin tayo kadalasan niloloko ng mga nasa kapangyarihan. At tumataas yung youth vote natin. I wouldn't say youth vote in the sense of the how political scientists define it. Kasi wala naman tayong youth vote eh. Technically, we don't vote as one, as a cluster. Yung youth population as a voting population, lumalaki. Ibig sabihin, you can make a difference. Kung yung ibang mga mas nakakatanda sa atin, more susceptible to fake news, mas patigas yung ulo, mas kinalo na yung paniniwala, at mahirap ng baguhin, kayo ngayon you are in a greater position of influence and power to really make a difference, especially sa 2028. Imagine niyo, no? Pag bumoto kayo ng mali at basura sa 2028, yung epekto niyan hindi lang for the next 6 years. Yung epekto niyan for generations to come. Yun nga. Diba? Siguro naman, kung gagawa tayo ng batting average, marami tayong binotong basurang politiko. Ano ba naman yung dagdagan natin yung maayos? Yun nga yung yung pumoto kayo sa malino at basura sa 2028. Yung factor niya talaga, hindi lang for the next 6 years. I-effect niya yung generation, yung paparating na yung generation. Diba? Kaya, mas mainam maging, talagang be wise for that, diba? Gamitin mo yung mag-fact-check muna. May iba talaga, wala yung ibang individual na wala silang time mag-fact-check. Minsan, maasa sila sa news, ganito ganyan. Or maasa sila sa, nakakalungkot. Pero, kailangan talaga i-fact-check para dyan. Kasi, kinabukasan ng kabataan talaga ang kinabukasan dyan Ang alang-alang dun And just like our guest, Waikada, stay pressed on the issues that truly matter. At saka maganda yung closing niya, yung host na nag-share ng takeaways. Yung isa sabi, hindi sila naglalagay ng pangalan ng mga journalists natin, kung yung mga naboboto natin ay matitino. Okay. Yes! Okay, so yun lang naman. Hindi ko na dadagdagan tatapusin na. At least yun yung ko dito. Itong video na to. Matatapos na yan okay? So, let's take yung aking explanation, deep explanation at saka opinion. Okay, so, bago tayo dumako sa ating opinion, may naglabas na itong, itong statement galing ito sa Caritas Philippines kasi hindi pwedeng isang side lang marinig. Kung pinanood natin yung episode, kung pinag-uusapan natin na maging reaction ng publiko, dapat basahin din natin yung official statement itong Caritas Philippines para kumpleto yung context. So, ito yung payag ng Caritas Philippines, CBCP. Episcopal Commission on Social Action
Justice and Peace tungkol sa pagtatanggal ng third episode ng Wise Speak 2.0 sa hindi pag-e-air nito sa Free TV. Basahin natin, no? Ito. A message on the taking down of the third episode ng Wise Speak 2.0 and ceasing to air over Free TV. Ito yung May 31, 2026. Dear Wise Speak community and friends, blessings of peace, joy, hope, and love. Many of you have shared your concerns about the removal of our third episode of Wise Speak 2.0 aired last May 23. Thank you for your concern and honest expression for your thoughts and feelings, which I respect. I wish clarify that I, as a representative of Caritas Philippines, the producer of the show, was the one who asked that the episodes be taken down. It was a difficult decision to make, but there are internal editorial guidelines and basic values of Caritas Philippines I needed to consider. Furthermore, there were other factors I had to take into consideration. I had discussed this with the people concerned. Today, people will inquiring why the fourth episode was not aired on TV2 on May 30. Again, this was my decision in part due to the other considerations I referred to in the previous paragraph. The other consideration was to focus on the strengthening our online presence where most of the youth are. Wise Speak and Wise Speak 2.0 were created to always be safe space for the Filipino youth and will continue to strive to be such. Yes, we want our youth to have the platform to speak the truth with courage, but also to take all things into consideration. We are primarily to civic formation and education program and hope to be as inclusive as possible. I spent time discussing this development with our hosts and have given them a great part of the responsibility to discern and decide how to move forward, learning from this experience. 2 of the 6 could not attend the meeting, and I was hoping to talk to them first before issuing the statement. We have been trying to catch each other the past days, but our schedules could not match. They were both advised through the discussions of in the meeting with the 4 other hosts. Again, thank you for your concern and honest expressions. Keep us in your prayers. With gratitude and hope, SDG Father Tito Kaluwak, Executive Director, Caritas Philippines. Okay, malinaw yung statement, no? Diretsano po si Father Tito Kaluwak mismo ang nagsabi, siya ang nagdedesisyon na ipagtanggal ang episode 3 at siya rin ang nagdedesisyon kung bakit hindi na naipalabas ang episode 4 sa All TV2. Okay. At ang dahilan niya, no, una may internal editorial guidelines and basic values na Caritas Philippines na kailangan niyang isaalang-alang. Ikalawa, yung may iba pa na factors hindi niya na dinidetalye ng buo sa public statement, no. At ikatlo, no, gusto nila mag-focus ng online presence dahil doon daw naroon na mas maraming kabataan. Sinasabi rin niya, no, ng Wise Speak ay dapat mananatiling safe space para sa kabataang Pilipino at bilang isang civics formation at education program, gusto nilang maging inclusive as possible. So ngayon, may official explanation na tayo mula sa producer mismo, no? At dahil kompleto na ang context, no, napanood na natin yung episode, no, at nakita natin yung public reaction, at nabasa natin yung official empire, ngayon, ito na ang aking pakinig ko dito. Mga stories, no, ito ang diretsong podcast at take off. Una sa lahat, at least malinaw na ngayon kung sino yung may decision, no. Hindi ito haka-haka. Hindi ito baka ganito, baka ganyan. Diba? Ito si Father Tito Kaluwag mismo ang nagsabi. Siya ang nagpapatanggal ng episode at siya rin ang nagpasya na wag mo nang ipalabas ang episode 4 sa Free TV. Now,
respeto sa honesty na inako niya ang responsibilidad. Hindi siya nagtago, hindi siya ipinasa sa iba. Good depart yan. Okay? Good depart. Pero ito yung totoo kasi kahit malinaw na may explanation, hindi ibig sabihin nun ay automatic kumbinsido na ang publiko. Kasi ang problema dito, hindi lang sino ang nagdesisyon. Ang mas malaking tanong ay, sapat ba ang dahilan? Di ba? Kapag sinabi mo ay internal editorial guidelines at basic values, okay, valid yan bilang organizational reason. Karapatan ng producer yan. No? Platform nila yan, programming nila yan. May standards, diba? May standards sila. At saka sila yung mananago sa content. Pero ito, bilang manonood, kahit katulad ko, katulad sa kanila, ganito, natural lang na magtatanong ang publiko. Ano particular sa episode na yun na sumalungat sa guidelines? Aling bahagi ang hindi pasok sa values? Ano yung other factors? Diba? Diyan kasi pumapasok ang issue ng transparency. Kasi kung ang episode ay tungkol sa truth, misinformation, press freedom, civic duty, at responsible speech, tapos biglang tinanggal, natural na may isip ang tao na may contradiction. At hindi ito masisisi ng politiko doon. Pangalawa, yung paggamit ng salitang safe space, no? Mahalaga ang safe space. Oo. Lalo na sa mga kabataan. Dapat may espasyo sila para magsalita, mag-isip, no? At magtanong ng hindi agad uhusgan at tinatakot. Pero malaking diretso tayo, no? Ang safe space ba ay hindi dapat maging soft space? Hindi hindi rin dapat maging controlled space na okay lang magsalita basta hindi comfortable ang usapan. Kasi kung puro space, safe space lang in the sense of walang matinding opinion, walang uncomfortable truth, walang mabigat na tanong, hindi yung tunay na civic formation, packaging na lang yun. At sa base na napanood natin, may episode na hindi naman chaotic. Hindi naman siya baruban, hindi naman siya hindi naman walang disiplina. May debate po. May dalawang side, may context. May journalist na may mahabang experience. May audience questions, may takeaways. So, ang issue ay tone, framing, sensitivity. Pwede naman pag-usapan yan eh. Pero kung ang resulto agad ay take down, simpleng, syempre, lalaki yung issue. Pangatlo, dun sa part na gusto nilang palakasin ng other online presence dahil nandun ang kabataan. Sa totoo lang, reasonable pakinggan yan. Make sense naman, Totoo naman online and mute ngayon, Pero, ito, timing matters. Kapag sinabing hindi in-air ang episode 4 sa PTV, tapos may controversy na nangyari sa episode 3, mahirap ihiwalay ang dalawang bagay sa isip ng tao. Kaya sabihin, pang strategic shift yan, ang dating sa publiko may pag-atras. At sa panahon ngayon, especially usapang media, journalism, at civic discourse, ang pag-atras ay madaling mabasa bilang pressure, discomfort, at self-censorship. So, pangapat gusto kong maging fair din sa Caritas Philippines dito. Hindi rin tama i-judge agad sila para bang kontra sila sa katotohanan o kontra sila sa kabataan. Based sa statement dito, gusto pa rin naman nilang ituloy yung worst. Di naman sila sinasabing tapos na hindi naman sinasabing tapos na. Hindi na sila sinabing bawal ng hard topics. Ang sabi nila, kailangan nila mag-disarm kung para uusad mula nito. So kung patas tayo, dapat sabihin na natin to. May karapatan ang organization na magdakda ng direksyon ng sarili niya programa. Pero equally, may karapatan din yung publiko na magsabi, hindi kami sang-ayon, bitin ng paliwanag,
o may mas malalim yung issue dito. So, para sa akin, no, parehong valid yung dalawang yan. Kung, kung gusto talaga credible ang YC 2.0 bilang civics formation, educational platform, hindi sa pala sabihin safe space or at inclusive, kailangan maliro din hanggang saan etapa ang programa at usapan ng politika, truth-telling at accountability. Dahil sa civics education, walang witness ang humarap ng discussion, kulang yan. No? Ang kabataan hindi lang dapat tinuturuan magsalita. Dapat turuan sila humarap sa komplikado, sa hindi komportable, sa masakit, at sa controversial na may disiplina, may facts, at may pananagutan. So, at yun ang pakiramdam ko na nakita natin sa episode. Kaya simple lang ang take ko dito, no? May karapatan si Caritas Philippines sa decision, malino sa dito ko umabot sa responsibilidad. Pero, rin, valid naman disappointment ng publiko, at rin, dahilan para magtanong kung ano nangyari sa editorial decision lang. O mas malalim pressure na hindi sinasabi ng buo. At saka hindi mas malino, mananatiling bukas ang usapan. So, yan. Since na, wala na sa OTV yung YSpeak 2.0, mapapala nyo naman yung platform sa ABS-CBN, available pa rin sa Kapamilya Channel, sa cable, satellite, IPTV, sa yung mga lugar, sa mga team online din. Tuloy yung broadcast sa Kapamilya Online Live, sa I1, Medyo ironic, kung saan nanggaling yung nawala ng prangkisa ang mismong maging guest nila si Fisher Esquera doon din sa network na yun, via cable and digital. Tuloy ang show. At least hindi nawala ng bahay ang programa. The show must go on, diba? Kaya mga stories, ito ang final thoughts ko dito. Na number 1, ang censorship, kahit anong form niyan, ay nakakatakot. Pero salamat sa mga activists na naging sa katotohanan. Pero pag nawala ang record na yan, kontrolado na nila ang narrative. Number 2, yung si Sir Christian, na si Christian Esquera, agree naman tayo na hindi lahat ng sinasabi niya ay isang halimbawa ng journalist na hindi natitinag. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng mga ganyang tao para i-remind sa atin na mag-isip. Hindi yung susunod na lang yung ng bulag, di ba? May mga ganyang klaseng ganyang employed dun eh. Okay, may kilala akong ganyan yung parang i-manipulate ka sa mga kapitbahay nyo, sa mga marites dyan, namamanipulate kaya dapat tayo mag-isip tayo sa ganyan. Kaya number 3, para sa Caritas Philippines, naiintindihan natin na right nyo as a producer, parang as a audience, valid din yung disappointment ng marami. Transparency sa kingdom talaga. Number 4, nakakatuwa naman na hindi namatay yung YSpeak, sa 2.9. Nandiyan pa rin ang Kapamilya Channel, Kapamilya Online Night, sa I1. Supportan natin kasi kailangan ng kabataan ng ganitong plataforma na natutulong sa kanilang maging critical. Lalo na sa palalapit na 2028 elections. At ang boto niya may consequence. At sa dulo ng araw, ang katotohanan, hindi siya liberal o Marcos, hindi siya Dilawan o DDS man. Ang katotohanan ay katotohanan. Ganun lang yun. Okay? So, mga stories maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Alam kong mahaba ito, alam ko mabigat, pero kaya tayo nandito Nandito tayo para sa real talk. Kung nagustuhan niyo yung video i-like nyo, share, at subscribe sa ating channel, and click notification button sa baba. So, yun lang ang mga stories. Thank you and have a great never-ending stories. Bye.